Magandang muling umaga po sa inyo, 7 ng Mayo, 7 ng umaga, 2026. Ako po ay naririto muli sa inyong harapan sa pamamagitan ng pagpapaalala. Siyempre po, sumusunod lang po ako sa obligasyon na araw-araw na aking ginagampanan. Ang aking pong paalala at sigaw sa mga tao, sana po huwag niyo pababayaan ang pag-inom ng tubig, aayusin niyo po iyon. Ngayon po natin malalaman na ang lahat ng bagay ay puro aayusin, aarigladuhin, hindi lang po buhay, pati po pag-inom ng tubig at lahat ng bagay. Kaya kung ako man po ay mulit-mulit dumadadaw sa inyo, sana po'y maunawaan ninyo na ang akin po ay isang tawag lamang ng pagmamahal sa mga tao hanggang ako'y nakaupo rito sa St. Joseph, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Ang una po sa lahat ng ating pagtitibayin ngayon ang ating pong paninindigan sa ating buhay. Ang ating pong hahabulin at ating dadamahin ang ating pong obligasyon sa ating pisikal ng katawan. Kaya kung sakali man po tayo ay nagtatrabaho at may mga obligasyon, huwag po natin pababayaan ang oras ng laman ng ating tiyan dahil kapag ito po ang nawala sa ating buhay, wala na. Palaganapin po natin ang tunay na pag-iingat para marating po natin ang ating edad, ang ating sapat na naging buhay kahit po tayo ay naghihirap. Ako na po ang magsasabi sa inyo sa pagkakataong ito na ang mabuhay po pala sa mundo ay punong-puno ng kabaligtaran at kabalintunaan. Kaya kung ako man po naririnig nyo nagpapaalala, sana'y damahin nyo ang aking pagsisikap. Ang lahat po ng bagay ay lagi nating iaaktibo. Para rin po ito'y pag-aaral natin para maabos po natin ang ating kursong hinahabol sa ating kaunlarang buhay na aabutin sa pagpapamilya. Kaya ako po ay tumitindig sa inyo na sana po ayusin natin ang lahat ng bagay para po maging karapat-dapat tayo sa obligasyon nang hindi po tayo manghina. Napakahirap po pag tayo ay nanghihina na sa problema ng karamdaman. Naririyan na po ang sagko ng kahirapan na ating hahabulin, lalong-lalo pag po nawala na po ang lasa ng ating pagkain. Ako po si Mother Paring na laging nagpapaalala sa inyo na kapag po ang panlasa nyo ay nawawala, kinakailangan po na ang bituka ninyo ay palinis nyo. Hindi lang po bahay ang lilinisin natin sa ngayon, sa natuklas nyo po sa akin, lahat po tayo. Pag po kumakalantog na ang tiyan natin at iba pa ating nararamdaman, kailangan na pong isipin natin na paayos, mag-dieta, ayusin ang pagkain, uminom muna ng tubig, mag-dieta. Kaya po ako hindi nagsasawa dahil ito po aking obligasyon na aking natutuhan at ibinigay po sa akin na siya ko naman po pinapasana sa ngayon. Dahil ang edad ko po ngayon ay 85 na, sa kailan din po at ako'y mawawala na ng hangin sa katawan, mawawala na rin po ako ng lakas. Kaya po sa tuwi-tuwi na ako'y pumupunta, ako po kung inuutusan, sumusunod po ako sa aking obligasyon. Lagi ko po sinasabi ito sa aking buhay na hanggang kailan na lang at hanggang saan. Ganyan po pala ang nagkakaroon na ng sagad na edad ang isang tao. Meron ka rin pong nervyos, meron ka rin pong kaba. Na para po bang pagsalubong na lagi mo tinitingnan ang klema ng katawan mo, walang iniwang po na nagsisipag-sipagan ka lang, sinusunod mo lang po yung takbo at mamamaraan araw-araw. Kaya kung ako man po sana dumadalaw sa inyo, yung pong aking mga pinararamdami, huwag niyo pong pawawala sa isip niyo. Kaya lang po ako nagkakaganito, hinahabol ko po para tayo po magkakilanlan sa loob ng Facebook at YouTube. Kasi ito po, lagana po itong ating ginagawa araw-araw. Kaya hindi po ako nagpapabaya. Talaga na lang po may obligasyon akong ginampanan. Kaya ngayon po, tumindig po ako muli sa inyo para po sabihin ko sa inyo na habulin po natin ang ating buhay, ang ating hiram na buhay, ang ating magandang pagkakataon sa mga ating gagawin. Huwag po tayong manghihina. Kung saan po nararapat na tayo magtanong ng mga gagawin natin. Tayo po'y magtatanong, di ba kuya?
Di ba? Kaya kayo naririto, meron kayong muling iluluhod at katanungan sa akin. Alam nyo, ako naman ay nakahanda sa inyo. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, magdadasal muna tayo. Sagot kayo. Kaya Ama namin nasa langit, kami po'y naririto, humihingi po kami ng paumanhin sa aming mga ginagawa. Hindi po namin alam na araw-araw kami nabubuhay kung kami nagkakamali at nagkukulang. Kayo na po sana ang tumingin sa amin at huwag niyo po kami pagsasawaan, lalong-lalo na po ang aking mga tao na nakakalahok po dito sa St. Joseph Chapel. Sana po ilagay niyo silang babasbasan, tutulungan po. At kung minsan po yung paalala hindi makakawawala sa taong nakadilimot. Kaya Inang Birhen, basbasan mo po ang aking pwesto. Huwag mo pong pababayaan hanggang ako po tumatanggap ng obligasyon sa inyo. Sana po laging maging karapat-dapat ang aking ginagampanan. At ako po nananawagan sa mga tao na sana dadamahin nyo, papakiramdaman nyo at na aasikasuhin yung pilit kung ano ang kailangan ng inyong pangangatawan, ang inyong kaisipan, ang inyong panlasa, ang inyong mga pag-aaral, ganun din po sa pagmamahal sa pamilya. Kaya po sa araw na ito, nananawagan ako sa lahat ng nagpe-Facebook na sana'y maintindihan nyo ang pakaliwan pakanan na aking paninindigan. Kuya, ano ang dala mo sa aking katanungan? Tayo ka ate, ikaw ang sumagot. Ikaw eh. Ano ang tanong niyo sa akin ngayon sa umagang ito? Ano po? May ano po kaya na para mapababa yung creatinine niya po. Para po yung araw po ng dialysis niya mabawasan naman po. Alam mo, ang aking gagawin ngayon, titignan muna natin yung pamamaraan kasi ang mga bagay-bagay, meron mga obligasyon yan. Kaya kung sakaling kayo nagpunta dito, bendisyonan tayo ng ating Panginoon na huwag tayong pabayaan. Kailangan pa nating mabuhay, ang hiram na buhay. O sige kuya, dahil ikaw ang may problema, ay tatanong natin. O sige po, hindi ko na po pakahabaan at ako po ay magpapaalam na pag-aalam sa inyo. Babay po sa muling pagkikita. Maraming pong salamat sa biyaya ng Panginoon araw-araw na tayo po binibigyan niya ng hininga at lakas. Salamat po. Bye-bye po. God bless.